sama-sama tayong magiging saksi. Anim ang patay sa magkakahiwalay na disgrasya sa kalsada sa iba't ibang probinsya. At isa na po riyan ang pagsalpok ng minivan sa dump truck sa Sultan Kudarat matapos umanong makatulog ang driver ng minivan. Saksi, si John Sala ng GMA Regional TV. Tulong-tulong ang mga residenteng yan para mabuksan ang minivan na nayupi ang harapang bahagi matapos sumalpok sa isang dump truck sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Nasa loob nito ang 4 na sakay ng minivan. Maya-maya ay nailabas ang isang babaeng pasahero na idinaan sa likod na bahagi ng sasakyan. Dinala sa ospital ang mga biktima pero dead on arrival sa ospital ang 2 senior citizen na pasahero nito. Base sa inisyal na investigasyon, napunta sa kabilang lane ng National Highway ang minivan. Going Cotabato po itong minivan, sa opposite direction naman itong dump truck. So nagkaroon po sila ng head-to-head collision at base sa initial findings ng ating mga investigators, nakatulog umano yung driver. Nagpapagaling pa ang 44 anyos na babaeng pasahero at driver ng minivan na wala pang pahayag ukol sa insidente. Ligtas naman ang driver ng dump truck na hindi na nagbigay ng pahayag. Sa Zaraga, Iloilo, sabay sa pagdating ng van na yan ay ang pagtawid naman ng isang batang lalaki. Nabangga ang 10 taong gulang na bata at tumilapon pa dahil sa lakas ng impact. Papunta raw sana siya sa kapilya para dumalo ng misa. Tapos ang bako na rin, di anay magtabok. Kay may van, tapos may nagpaypay siya, way ko kabalo kung sinoto. Tapos pagdalaga niya, ito nabungguan sa. Maayos na ang lagay ng biktima pero nagtamo siya ng sugat sa ulo at bali sa binti. Ayon sa pulisya, nagkaareglo ng pamilya ng biktima at driver ng van na nakalabas na mula sa pagkaditine. Patay naman ang isang lalaki matapos magulungan ng dump truck sa Cebu City. Base sa salaysay ng truck driver, binabaybay niya ang kalsada nang mapansin na parang may nagulungan sila. Inihinto niya ang truck at nang inspeksyonin, doon na raw niya nakita ang biktima na nakahandusay. Di kalayuan sa likurang bahagi ng truck. Hawak ng pulisya ang driver na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Yuping-yupi naman ang likurang bahagi ng isang tricycle sa barangay San Pablo sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Sa kuha ng CCTV, kitang nakahinto sa kalsada ang tricycle. Pag U-turn nito, sumalpok ito sa paparating na pampasaherong bus na nasa kabilang lane. Dead on arrival sa pag-abutan ng 2 babaeng sakay ng tricycle. Patay rin ang tricycle driver habang ginagamot sa ospital. Ayon sa pulisya, nagkaareglo ang pamilya ng mga biktima at ang bus company. Para sa GMA Integrated News, ako si John Sala, ang inyong saksi. 7 miyembro ng gabinete ang mananatili sa pwesto, kabilang na ang economic team ayon sa Malacanang. Nagsimula na rin ang rigudon habang patuloy ang pagsusuri sa performance ng iba pang kalihim. Saksi, si Ivan Mayrina. Kasunod ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na magbitiw ang mga miyembro ng kanyang gabinete, nagsimula ng balasahan. 7 sa kanila ang mananatili. Isa sa kanila si Executive Secretary Lucas Bersamin. The President declined the courtesy resignation that I tendered. And just this morning, he communicated to me that I have his full backing for as long as I wish to work for him. Hindi rin tinanggap ng Pangulo ang pagbibitiw ng 5 kalihim ng kanyang economic team. Sina Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan, Finance Secretary Ralph Recto, Trade and Industry Secretary Cristina Roque, Budget Secretary Amena Pangandaman, at Special Advisor to the President on Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Dahil sa kahalagahan ng economic team sa buhay ng ating bansa, yan po ang unang inaksyonan ng ating Pangulo. Tila nadinig ang hiling ng ilang malalaking grupo ng mga negosyante na gustong manatili ang economic team. Masaya naman daw kasi sila sa trabaho ng mga ito, ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. We believe that what they're doing and what they are planning to do is on the right track in improving our economy. Ganyan din ang sentimiento ng Makati Business Club o MBC. Sabi ni Apa Ongpin, Executive Director ng MBC, naniniwala silang best for the job ang mga miyembro ng economic team.
Disruptive o makakagulo raw kung mapalitan ng marami sa kanila. May ilang regodo namang ginawa ang Pangulo. Si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, papalitan ni Senior Undersecretary Teresita Lazaro sa liderato ng DFA. Babalik si Manalo bilang Permanent Representative ng Pilipinas sa United Nations, kapalit ni Ambassador Antonio Manuel Lagdameo na magre-retiro na. Papalitan naman ni Energy Secretary Rafael Otilla si DNR Secretary Antonia Yulo Loizaga. Si Loizaga, magpapahinga raw muna pero maaring ma-appoint muli sa ibang posisyon. Magsisilbi namang OIC ng DOE si Yusek Sharon Garin. Nauna nang sinabi ng Malacanang dalawang pangunahing batayan kung sino mananatili at sino masisiba. Una, ang performance sa trabaho at ikalawa, isyu ng katiwalian sa pinamumuno ang ahensya. Si Loizaga hindi naman daw nasagot sa isyu ng katiwalian pero Maybe there is just a perception, I don't know how fair or unfair that perception is, na mas malimit siya sa lakas ng bansa. Whether inefficiency yan o hindi, that's not up for us to do. But the evaluation showed that it was time to have her rest muna. So nag-underperform na po. Underperform siguro ang tawag dyan. wala ring issue sa katiwalian pero nag-under-deliver din daw sa kanyang pangakong 1 milyong housing units kada taon si Human Settlements and Urban Development Secretary Jerry Ocosar, kaya siya ililipat sa Pasig River Rehabilitation Project ng administrasyon. Papalitan siya ni dating DSUD Undersecretary Jose Ramon Alilig bilang kalihim. Sa ngayon, 52 courtesy resignations na ang hawak ng tanggapan ng Pangulo. Patuloy daw itong sinusuri at sa mga susunod na araw, i-anunsyo kung sino mga mananatili, sino mga ililipat, at sino ang mga masisibak. Ang tiyak, ang nais daw ng Pangulo ay mas mabilis na aksyon simula ngayon. Suportado ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry ang malawakang cabinet revamp. Choosing the right people is the key moving forward. So we're always in favor of change. Sana lang daw, sabi ng Management Association of the Philippines, kwalifikasyon ang maging batayan ng mga bagong appointment. Really, it's about meritocracy, it's about who can perform. Kasi ang impact talaga nasa mga tao, mga Pilipino, di ba? So, importante na yun yung mga mapili niyang mga kabinete niya. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina ang inyong saksi. Lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa Sultan Kudarat at buwis buhay ang pagtawid ng mga residente sa isang sapa sa bayan ng Lebak. Sa lakas ng ragasa ng baha, kumapit sila sa lubid para hindi matangay ng agos. Sa bayan ng Senator Ninoy Aquino, nagmistulang ilog na ang mga daan at ang baha pumasok na rin sa loob ng mga bahay. Umuho naman ang bahagi ng kalsada sa Bagong Bayan. Ayon sa mga residente, dahil sa tindi ng ulan ay bumuhos ng malakas ang tubig mula sa bundok kaya napinsala ang kalsada. Ay sa Pag-asa Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nagdudulot ng pag-ulan sa Sultan Kudarat. Matinding galit ang isa sa mga anggulong tinitignan sa karumal-dumal na pagpatay sa 3 magkakaanak sa Malaybalay City sa Bukidnon. Saksi si Cyril Chavez ng GMA Regional. Sa loob mismo ng kanilang bahay sa Malaybalay City sa Bukidnon, natagpuan ang duguan at wala ng buhay na katawan ng isang pamilya. Pawang may mga tama sa ulo ang 50 anyos na padre de pamilya, 48 anyos na ina, pati ang 15 anyos nilang anak na lalaki. Nakaligtas naman ang 2 pang anak ng mga biktima na edad 10 at 8 at nakahingi ng saklolo sa barangay council ayon sa pulisya. The incident, sir, immediately after, before sila makita pa, sir, nakapagtago sila, sir, no? So, morning na sila nag-report sa barangay official at saka morning na po na-inform ang PNP Malaybalay, sir. Sasailalim sa counseling ang 2 bata na nasa kustodiya ngayon ng mga otoridad. Patuloy naman ang investigasyon sa krimen na pinaniniwalaang isinagawa maghahating gabi nitong Miyerkules. Posibleng hindi raw namalayan ng mga kapitbahay ang nangyari dahil nasa bulubunduking bahagi ang bahay. May narecover ang mga otoridad na maso at bakal na tubo na pinaniniwalaang ginamit sa krimen. Isa sa mga tinitignang anggulo, posibleng
May galit sa pamilya ang pumaslang sa mag-anak. Ang business na ito mag-asawa, sir, is landscaping, sir, no? So, we are looking into it, sir, kung anong mga, sir, kung may nakakontrahan ba sila before the, sir, recent incident, kung may mga previous history ba sila ng mga nakontrahan nila, sir, kung may mga kaalitan ba sila before sa tragic na incident. Malayo naman daw ang anggulong pagnanakaw dahil kumpleto ang gamit ng mga biktima gaya ng cellphone at pera. May persons of interest na raw ang pulisya. We are encouraging, sir, kung may mga information sila in relation to this incident o kahit anong na lang, sir, lead na sa investigation para ma-identify itong perpetrator, sir. You are most welcome, sir, no, sa Malaybalay City Police Station, sir. Para sa GMA Integrated News, ako si Cyril Chavez ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Sugatan ng isang lalaki sa Quezon City matapos siyang masaksak ng suspect na hinahanap umano ang karelasyon ng kanyang kinakasama. At sa Maynila naman, patay sa pamamaril ang isang babae. Saksi, si Jomar Apresto. Nagkaroon ng masayang salo-salo ang mga residente ng isang barangay sa Sampaloc, Maynila mag-aalas 11 kagabi kasama sa kasiyahan ng 30 anyos na si alias Carmen. Pero ang kasiyahan na yan, nabahira ng karahasan nang dumaan ng isang motorsiklo at pinagbabaril ng angkas si Carmen. Damay at sugatan din sa pamamaril ang dalawang tanod. Isa sa kanila ang kanyang ka-live-in partner na sinubukan pang habulin ng rider. Palingon ako, sasawayin ko pa. Nakita ko na yung nakamotor na pumuputok na ng baril. Nasa likod mismo kaya sa batok ang tama eh. Tapos dumiretso na pag... Hindi na muna nagbigay ng iba pang anggulo ng CCTV ang barangay pero lumalabas na namaril pala ulit ang gunman sa gitna ng kanilang pagtakas. Lupang putok ng bala sunod-sunod. Tapos po mga ilang segundo lang, meron na naman po nagpaputok. Bale, 3 sunod-sunod ulit. Tapos hanggang sa meron pong mga nagsigawan. Isa sa tinitignang motibo ng pulisya ang posibleng love triangle. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Patuloy ang investigasyon sa insidente at paghahanap sa mga salarin. Naharap naman sa reklamong frustrated homicide ang isang lalaki matapos manaksak sa Barangay Payatas, Quezon City. Batay sa investigasyon, walang ugnayan o di magkakilala ang sospek at biktima. Pumunta lamang sa lugar ang sospek dahil hinahanap niya ang karelasyon umano ng kanyang kinakasamang babae. Nagkataon na napagtanungan niya itong biktima at nung sinagot siya ng biktima na hindi niya kilala yung hinahanap nito ay nainis itong sospek at naging simula nung naging ugat ng kanilang pagtatalo na hanggang sa uwi sa pananaksak. Nagtamo ng sugat sa mukha ang biktima. Aminado ang sospek na nasaksak niya ang biktima pero self-defense lang raw ito. Dumaan po ako ron, may tatanong lang po sana ako sa mga tao ron. Sabay biglang mainit po yung ulo nila, sabay sabi nila, kuha kayong matalas dun. Kaya pinagtanggol ko lang po yung sarili ko, kaya po nangyari. Nagpapasama ako sa kanya para na tinatanong ko sa kanya kung saan nakatira si Pangit. Bakit? May tatanong lang po sana ako kay Pangit. Napagalaman din na dati na siyang nakulong noong 2015 dahil sa pananaksak. Para sa GMA Integrated News, ako si Jomar Apresto, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.